Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong isang kapatid ng drug lords ay nahuli po sa pambansang paliparan. At the same time, si General Marbil ng PMP o Chief PMP ay meron pong isang statement. No, na maganda po ito kasi nagulantang po sila doon sa expose rumors ng isang ISAP officer na ex-PMP chief umano ay sangkot sa pagtakas ni Alice Go. Okay, so yan po ang ating pag-uusapan. Bibigyan ng komento, opinion at reaksyon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po and may God bless us all. So unahin po natin ito, no? Mukhang ito, breaking news lang ito. Sa ating bansa, no, kahapon. Kahapon pa breaking news, no? Sabi po sa Politico, tatakas pa sana? Michael Yang's brother arrested in NAIA. Ay, huli ka. Yeah, buti naman, no? Santa Rosa Representative Dan Fernandez disclosed on Thursday that the brother of Michael Yang, a former advisor of former President Duterte, was arrested. During the hearing on the Quad Committee on the House of Representatives, Fernandez said, Yang Jianxi is now in the custody of the Bureau of Immigration. Abay, tatakas pa ito kung hindi ito naagapan, no? Malamang siguro kung malaki-laki ang bigay nito sa mga immigration, kinulang. Wala na no? Sukul na. Ika nga nila, lahat ng exit point mo, sarado na. Nakatimbre ka na. Di ba, Roque? Yang, who owns the Philippine Sanjay Steel Corporation in Cagayan de Oro, was arrested at NAIA. And his violation is in accordance with the immigration law, sabi ni Dan Fernandez. That Antonio Lim were his residence that was submitted to the SEC. Yacal Street, Cagayan de Oro is the same person of the brother of Michael Yang in the name of Yan Ziyang. Ay, patay ka. Dapat yan, nyo na, red notice nyo na si Michael Yang kung nasaan man siya. Ito pong kapatid niyang si Yang Jian ay kinontempt for not attending the investigation. Nandiyan ka lang pala sa Cagayan de Oro, hinayupak ka. Ngayon, yari ka. Papa-attending ka rin sa hearing. Naku, hahaba pa itong Quadcom. No? Naglalabasan yung mga iba pang personality, mga kababayan. Yung kay Alice Go nga, yung mga Charlie's Angels, yung dalawa doon, si Cassandra Ong saka si Alice Go, no? Doon sa Quadcom hearing, mga sinungaling. Siguro sanay naman na si Alice Go makontempt, no? Sige, contempt nyo lang ako ng i-contempt. Dito na lang ako para hindi ako sigurado ako hindi makakalabas. Kasi may threat daw sa buhay niya. Ito namang si Cassandra Ong, super sinungaling. Pati yung graduation photo niya, pinasisinungalingan niya pa. Putragis ng mga babae yan, mga sinungaling, mga hinayupak no? Ngayon, punta po tayo dito, yung gumulantang sa kapulisan na naman. Kaya ako, naniniwala na ako na tama yung sinasabi ni Colonel Espinido. The Philippine National Police is the biggest crime syndicate in the country. Totoo po yan. Kasi ginagamit ng mga sindikato at ibang politikong tiwali ang serbisyo ng mga kapulisan. Kasi silang may access, silang may power, di ba? Balikan lang natin, paano po nasangkot itong mga ex-PMP chief na ito? Yan po sa ulap ng GMA News. Ex-PMP chief allegedly bribed to help Alice Go escape. Sabi ng PAGCOR executive. PAGCOR executive pa tong nagsabi bakit siya? Kasi ito po, si Raul Villanueva, isang PAGCOR official, a retired general, and a former commander. Saan? Sa ISAP, yung Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Sila yung nangangalap ng mga
intelligence, no? Report, intelligence gathering sila. Anong sabi niya? Ito ha, chismis ito May pinag-uusapan na yan na yung sa border immigration, di ko lang alam yung exact amount, including PNP official, pero hindi ko pa din confirm. Hindi pa nako-confirm, hindi po mo pa nabibet, pero isiniwalat mo na. Parang si Digong lang yan. Sinabi niya lang yung pangalan, kung ano yung maisip niyang pangalan, isinulat na. Di ba? Without proper vetting and investigation. Ay, grabe naman kayo. Ontiveros then asked, alin pong PNP units ang binabanggit sa usapan? Sabi niya. Ito po ang sabi ni Villanueva. Hindi po PNP unit, ma'am. But personalities. I think pa lang, walang proper investigation. Dito kayo malulula. I think it was mentioned a former chief PNP. Ayon. According to Villanueva, the alleged former PNP chief is rumored, chismis, to be part of Goose monthly payroll. But this is still under verification. Ayan. Bakit mo siniwalat ka agad? Ang parang usapan doon, ma'am, parang nasa payroll. Parang Marikina. Wala pang verification Wala pang vetting, proper investigation, pero nagchismis na ito. Kaya nagulantang itong mga ex-PNP chief. Kaya tayo ngayon, sino yan? Si Bato yan. Kaya anong ginawa ni Bato? Takbo ka agad siya. Sabi niya, Bato clears name after report says an ex-PNP chief helped Alice Gu plea PH. Parang, ang tanong naman kay Bato, bakit ka pumunta doon? Bayaan mo sila ang mag-clear ng pangalan mo. Ikaw nag-self-cleansing ka Binraso mo si Alice Gu Para totoong maniwala kami na hindi ikaw yun, dapat hindi ka umupo doon kasi may bias ka na. May bias ka Unang-una, senador ka, nandun ka sa committee na yun Dapat hindi ikaw, umalis ka doon para fair. Para mismo, si Alice Gu ang magsabi, hindi po si Senator Bato, wala po. Hindi po involved dito si Senator Bato. Dapat ganun, hindi ikaw yung nag-interpolate sa kanya. Mali po yun. Kaagad-agad mong kinlear yung, nag-clear ng pangalan mo, ikaw pa. Di ba? Di ba dapat yung ibang tao ang mag-clear para malinaw, para sure. Hindi yung ikaw mismo ang nag-clear ng pangalan mo. Nakakaasar ka na. Kaya tuloy hindi maiwasan, baka nga siya yan. Di ba? Kunwari lang kayo, linyahan nyo lang ni Alice Gu, di ba? Kayong mga Duterte minions, magaling kayong maglinyahan di ba? Kakaasar kayo Tama mali mga kababayan. May linyahan pala sila. Ay nako, ewan ko. Ngayon, merong isang senador dyan na nagkomento dun sa sinabi ni Villanueva. Anong sabi ni Pimentel? At the level of chismis, Pimentel shrugs off allegation of ex-PNP chief on Pogo payroll. Tama naman. Ako sa akin, chismis pa Kasi sinasabi niya, parang, I think, rumored. Hindi mo sinabing it is verified po, ma'am, na isang PNP chief. Hindi, ang ginagawa pa lang ng mga nag-iimbestiga. Hindi ba PNP chief yan? Ganun lang siguro yung dinig niya Baka parang PNP chief. Hindi naman niya nakagad nadinig niya lang, parang PNP chief di ba? Sino bang powerful sa PNP? Di yung PNP chief. Baka may nag-insinuate lang, pero kinuha mo na, pinick up mo na. Kaya ang sabi rin ni Pimentel, at the level of chismis lang. Di ba, Villanueva? Tiyak nagkamali ka. Siguro ngayon, nagsisisi ito. Gusto niya, kasi under oath siya Pwede niya bang i-retract yun? Ay, depende po kung ipapa-retract sa kanya. Kasi wala naman hindi pa validated pala, bini-verify pa lang. Bakit mo bin-blurt out? 'Di ba? Kaya ngayon, mamaya tingnan niyo dito, Senator Minority Leader Aquilino Pimentel shrugged off the claim that a former Philippine National Police chief was on the payroll of illegal Pogo bosses, sabi niya. Retired General Raul Villanueva, Philippine Amusement and Gaming yung PAGCOR, Senior Vice President and Head of the Security and Monitoring Cluster, said that the former PNP chief is on the take from dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Gu, as well as other members of the uniform personnel. Maniwala pa ako, uniform personnel. Sabi nga na Espinedo the biggest crime syndicate
Oh, maraming tiwaling pulis. Kokonti lang ang malinis. He said this during the hearing on the Senate Pogo. At the continuation of the probe, Villanueva said they were not just looking into the information that Goa may have bribed government, but other persons as well, including a former PNP chief. I heard what he said. It is only at the level of chismis o hearsay. Sabi ni Pimentel. Hence, I don't want to dwell too much on it. Correct. Hanggat wala kang napapakitang ebidensya, hindi matibay, hindi confirm, sabi mo 98% certainty. Eto siya. Ayun lang, doon lang kami maniniwala kasi tapos mo nang mabet eh. O di ba? O ngayon, nag-domino effect mga kababayan. Aside from that, eto na, si Bato na naman. Kasi meron daw silang group chat ng mga former PNP chief. O, sabi sa GMA News Online. Bato, some ex-PNP chiefs concerned over claim of aid to Alice Go. Kasi mamaya, malay nyo, narinig ni Alice Go, o nga, no, isang idea yan. O, ang gagawin niya, gagawa na lang siya ng kwento. Diba? Gagawa na lang siya ng linyahan niya. Magaling magsinungaling yan eh. Magaling magsinungaling maggawa ng kwento ang spy eh. Diba? Ida-direct niya ngayon dito sa mga former PNP chief. Gago si Villanueva eh. Siya ang nagsimula nung chismis eh. Diba? Senator De La Rosa on Wednesday divulged that his fellow retired chief of the Philippine National Police are concerned over the allegation that one of them was allegedly bribed to help dismiss Banban Mayor Alice Go to escape the country. De La Rosa disclosed this at a press conference a day after PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na meron na ngang nasa payola. Meron kaming group chat from former Chief PNP. At yung iba doon ay concern. Bakit ganon? Concern lang sila because alam naman nila na hindi sila yung involved pero nadadamay ang kanilang personality because of former PNP chief. Correct. Dapat bago isiniliwalat yan kasi ni Villanueva, mag-ano na siya, binerify muna maigi, hindi chinichismis niya eh. According to De La Rosa, his fellow ex-PNP chiefs wanted Villanueva to clarify the information because this very sweeping statement would affect even the former heads of the National Police Force when he said are relaxing and living peacefully. Siyempre naman, former PNP chief ka na, wala ka naman trabaho, ano pang gagawin mo? Di mag-relax ka, and living peacefully. Di ba? Alam pala, isangkot mo pa yung sarili mo sa gulo. Tapos sinangkot mo sila sa gulo, hindi ka nagpangalan kung sino sa kanila. Sabi nga ni Pimentel, chismis lang yan. Yun naman ang gusto nila, klaruhin kung sino yung involved, hindi yung hindi pa validated ng impormasyon, hindi pa confirm, nagpalabas na kagad. Correct, Ako hindi ako sangayon doon sa ginawa ni Villanueva eh. Kasi madadamay lahat sila. Lahat na buhay pa na PNP chief. So what if hindi ma-validate yan? Sira ang pangalang former chief PNP, di ba? O nga. Kumbaga binigyan lang ni Villanueva ng idea si Alice Go. O baka naman Villanueva, baka naman may tie up ka kay Alice Go. Tatanong lang. Di ba? Instead na hindi kay Alice gumapokus doon sa isang PNP chief, mandadamay pa kayo, di ba? Sira na. Lahat kami galing doon sa pinaka-latest na chief PNP na nag-retire up to the oldest living chief PNP, which is General Renato S. de Villa. Lahat kami apektado yung term na former chief PNP. May point naman dito si Bato. Kaya siguro, biglang nagdepensa kaagad si Bato. For De La Rosa, Villanueva should have not divulged the information yet if it is not validated. Correct. Yun lang yung sa akin. No? Huwag kang mag-blurt out. Kasi, tingnan yung statement niya. Parang, I think, rumored. Hindi pa na, binabalidate pa lang. Present tense pa lang. Minsan, future tense yan. Bakit mo na nilabas? Di chismoso ka. Siguro wala ka na lang ibang masabi, kundi yun na lang para ang spotlight hindi kay Alice Go doon sa mga PNP chief. Wala kang mayayari ka dito, Villanueva, kung wala kang maano dito. He is part of the government. Sabi-sabi ka ng ganun, tapos wala pala yun. Hindi mo na lang sana sinabi. Correct. You cannot pin down anybody through intelligence report because intelligence reports have no evidentiary value and it will not stand in court. So dapat bago nila nilabas yun, kinonfirm muna. Binalidate ng gusto at once validated, dapat alam niya kung sino talaga yung nagsabi niyong pangalan. Hindi yung sabihin lang na parang, at kaya nga, parang
Kumbaga narinig na eh. Hindi kaya former PNP chief? Parang nagtatanong lang sila. Oh, ay nako. Sabi pa nito ni Bato kay Villanueva, no? Para tuloy kasama sa Marites. Marites lang yan. Ganun na pala ang produkto ng ISAP. Magre-release ng impormasyon na hindi validated. O tignan mo, Villanueva, anong ginawa mong gulo ngayon? Parang nag-deflect ka na ngayon. Dineflect mo na yung issue. Pupunta na sa awayan ng PNP at AFP. Nakita mo? Ayan o, si Bato nagsalita na o. Ganun na ba't pala ang produkto ng ISAP? O tingnan nyo, masama na tuloy ngayon ang imahe ng ISAP dahil sa Villanueva, dahil chismoso kang hinayupak ka. Di ba? Ang gusto mo mag-away-away ang PNP at AFP, gago. Dahil sa kadaldalan mo, paano ka naging ISAP? Marites ka pala. Daldalero ka. Di ba? Dapat tanggalin nyo po yan, mga kababayan. Sa Pangulong Marcos, tanggalin nyo yan. No? Merong madaldal sa iyong gobyerno. Nag-i-squill ng walang validation. Nagkakalat ng chismis. Ganun ba? Ha? Villanueva, chismoso ka ba? Paano ka naging ISAP? Dapat yung i-chismis mo validated. With facts. Ako hindi ko kinakampihan si Bato, pero nung nabasa ko yung statement niya, putik, chismis lang pala to. Di mapeperwisyo yung mga former PNP chief na sabi mong naiinggit ka ba that they are living peacefully and relaxing? Pakialam mo. Di ba? Pakialam ninyong taga-ISAP. I-verify nyo muna maigi. Hindi, lahat ng naging former PNP chief, iisipin ng tao, siguro siya, o siguro siya. O ngayon, kung walang mailabas ang ISAP, ano ka na, Villanueva? Itong dapat gawin sa'yo. O ito po, sabi ni Marbil. Marbil threatens to file case if claim of ex-PNP chief help Gu is false. Dapat lang. Dito po, sabi ni Marbil, iniimbestigahan na nila. 24 former PNP chief. Baka yung mga buhay pa. Kasama dyan si Lacson. Di ba? Si Lacson sinabi niya nga, may napag-alaman siyang information na maglalabas ng pera si Alice Gu, 1 billion pesos para lang tulungan siya. Tingnan mo yan? Baka pati si Lacson madadamay dyan. Yung tatay ng ating friend, baka madadamay dyan. Di ba, Elora? Kawawa naman. Bakit hindi mo na lang sinabi kung sino yung talaga? Kasong si Villanueva, chismosong palaka. Di ba? Yari ka kay Marbil. Pag ito hindi napatunayan na meron, kasuhan nyo yan, libel. Kayo po ng mga PNP chief, yung grupo ninyo, kasuhan nyo ng libel si Villanueva kasi chismosong palaka. Dapat kang matanggal dyan sa pagkor. Chismosong palaka ka, isap ka pa man din, wala kang secrecy. Di ba? Dapat sa ganyan, intelligence service dapat pulido. Bago ka mag-blurt out o baka gago kang general ng AFP. General Romel Francisco, Chief of the Philippine National Police, dared on Thursday an official of PAGCOR to name names amid the allegation that a former country's top council dismissed Banban Tarlac to escape. Marbil said the statement made by PAGCOR Vice Chairman Raul Villanueva is damaging the entire police organization. Correct! Si Espinedo na nga nagsabi na nga siya na PNP is the biggest crime syndicate. Dinagdagan mo pa Villanueva? Lalo lang. Pero ito, si Espinedo, nasa pulis siya. Sinasabi niya lang yung experience niya. Ikaw ba? AFPK. Ang ginawa mo ngayon, pinag-aaway mo ngayon. Di ba? Sabi na si Bato, galit na. Ganyan na ba ang ISAP? Di ba? Gago. Gumawa ka ng multo, gumawa ka ng away, Villanueva. Ngayon, yari ka kay Marbil. Pag wala kang mapatunayan dito at napatunayan nilang wala based on their investigation, iwag nyo namang i-sugarcoat yan, General Marbil, no? Especially that he did not provide the name of the supposed former chief PNP who did not only help Gu to escape but is also under her monthly payola. Correct. The statement of General Villan is damaging to the whole PNP and the whole government. We represent the whole government in law enforcement and peace and order and it's something else. Buti pa si Colonel Espinedo, nag-apologize siya. Public din siya nag-apologize. No? Sabi niya, kung nasaktan ko man po kayo, sorry. Di ba at least ayun alam niya? I think mapapatawad siya ng mga kabaro niya. They respect
Colonel Espinido. Ako nire-respeto ko si Colonel Espinido kasi biktima rin po siya. That's not good, but then we will investigate. Give us the name and we will investigate and we will put him in jail. O yan, tama yan. No? Pero kung wala kayong ma-find out, that is false, chismis, kasuhan nyo si Villanueva. Ito sabi ni Marbil, but Marbil said they will be filing cases if Villanueva could not substantiate his claim. Correct, tama po yan. He is under oath. That's a difference between talking to the public and talking to the Senate when you are under oath, and that is his accountability. He should be careful in anything that he utters, and it's something else. If he cannot produce the name and evidence, we will file charges against these people. You cannot malign the organization, and that's a PMP, and that's the whole government. Correct. Ako po, nasa panig po ako ng polis dito. No? Kawawa na nga yung ibang polis. Yung iba po dyan matino. Yung iba talagang mga bulok na kamatis. Wag yun ang dagdagan. Siguro naman itong butihing current PMP chief, he wants to clear the name and the image of PMP. Tapos dadagdagan nyo pa. Wag naman, maawa naman kayo sa ibang matitino, no? Yung talagang nagsiservisyo ng tapat, no? Tapos ginagago ng kapwa pulis. 'Di ba? Villanueva, yari ka. Pag wala, yari ka. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.